Thank goodness, makakapagpahinga na rin. Pagod na naupo si Anastasia sa lumang sofa. Katatapos niya lang maglabada at kauuwi lang mula sa pamamalengke. Palagi niya yung ginagawa kapag nagkakapera. Nakakasave kasi siya ng pera kapag matagalang ulam ang binibili niya. Lumaki siyang mag-isa kaya naman kahit natama rin siya magtrabaho ay ayos lang sa kanya. Wala naman kasi siyang ibang pakakainin. Sarili niya lang. Matapos makapagpahinga ay kaagad na siyang nagtungo sa kusina upang intindihin ang biniling isda. Wala na palang asin? Napakamot ang dalaga sa sariling buhok. Pagkuhay, bagot na pumunta sa maliit na silid at kinuha ang pitaka. Barya lang ang kinuha niya at lumabas na ng bahay para tunguhin ang tindahan. Mabahay sa lugar na kanyang tinutuluyan, kaya naman maingay ang paligid. Bukod sa mga nadadaanan niya mga batang naglalaro, ay may mga tambay din na sikat pa ang araw ay nagiinuman na. Ana, shot muna! Alok sa kanya ng mga tambay nang madaanan niya ang mga ito. Ana ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay. Bukod daw kasi sa mahabang kanyang pangalan, ay tunog pang mayaman din daw ito at talaga namang hindi bagay sa kanya. Napangiwi siya nang makitang malaking gin ang iniinom ng mga ito. Sige lang, pass! Anya, at diretsyo na sa paglalakad. Malayo pa lang sa tindahan ay natatanaw na niya mga tsismosong kapitbahay na nakatambay sa maliit na tindahan ni Aling Rosario. Narinig niyo na bang balita? Nandito na raw sa lugar natin yung vlogger na mahilig sa public prank. Tunay? Ay naku, sana mapili nila ako. Yung huling vlog nila, grabe yung premyo. Tumataginting na 5,000. Isang buwan ko na yung sahuran eh. Ano ba kasing klaseng prank yun? Ultimate public prank daw. Ilan lang yun sa mga usapang naririnig niya nang tuluyang makalapit sa umpukan ng mga ito. At dahil hindi naman siya interesado ay nagdiretsyo na lang siya sa tindahan. 5 pisong asin nga po, Aling Rosario. Malakas niyang tawag. Mahina na kasi yung pandinig ng matanda. Uy Ana, panoorin mo itong vlog oh. Nasa lugar na raw natin ang vlogger na ito. Malay mo't matapatan ka nila. Turan ni Aling Pasing na lumapit pa sa kanya't ipinakita ang hawak na cellphone kung saan sila nanonood ng prank. Wala naman ho akong hilig sa ganyan. Nagkibit balikat pa siya bago kinuha ang asin. Nagpasalamat muna siya bago muling tinahak ang bahay. Samantalang kahit pagod sa maghapong pagtatrabaho, ay nakangiti pa rin tinungo ng binatang si Cedric ang itim na sofa at naupo. Kaagad niyang binuksan ng cellphone at nagtipa ng mensahe para sa kanyang nobya. To Babe. Hi babe, just got home. I missed you and I love you. Kaagad niyang pinindot ang send button at minuto lang ang lumipas ay nagreply din naman ito. Ganito ang routine niya araw-araw. Pagka-uwi galing opisina, hindi siya nakakalimot na i-update palagi ang kasintahan. Matagal ng kasintahan ni Cedric ang dalaga at wala na siyang mahihiling pa mula rito. Napaka-sweet and caring nito at sabi nga ng iba ay kasal na lang ang kulang. At iyon na ang gusto niyang mangyari kaagad. Nang maalala ang kasal ay mabilis niyang tinawagan ng kaibigang si Andrew. Yo bro, napatawag ka? Namiss mo ako agad? Bungad nito pagkasagot ng tawag. Shut up! Mahinang napatawang nasa kabilang linya. Chillax! So ano ang sadya mo? I just wanna ask kung nakaredy na bang lahat for my proposal tomorrow? Yes, of course. Bahagyan namang napangiti si Cedric. Eto na naman siya. Kalalaki niyang tao pero hindi niya mapigilang huwag kiligin. Lalo na at nai-imagine niya na kagad ang magiging reaksyon ng maganda niyang nobya. Napagpasyahan niya na kasing ayaing magpakasalang dalaga at wala na siyang nakikitang ibang babae na mamahalin kung hindi si Rihanna lang. Goods, wika niya. Hindi niya na hinintay pang makasagot si Andrew dahil kaagad niya nang pinutol ang linya. Magaan ang loob na sumandal siya sa inuupuan at ipinikit ang mga mata. Sino bang magsasabi na hanggang sa pagpikit niya ng mga mata ay ang magandang imahe ni Rihanna ang nakikita niya? Anastasia! Buksan mo tong pintuan! Naalimpungatan si Anastasia sa malakas na kalabog na kanyang naririnig mula sa labas ng bahay. Anastasia! Sinabi ng buksan mo eh! Kapag hindi mo ito binuksan, sisirain ko ito! Muling sigaw sa labas. Pupungas-pungas pa naman na bumangon siya
at tinungo ang pintuan. Anastasia! Marahas naman siyang napabuga ng hangin. Mukhang kilala niya na kung sinong walang hiyang nagsisisigaw sa labas ng kanyang bahay. At kahit bad trip, ay pinilit niya pa rin ngumiti habang binubuksan ng pintuan. Good morning, Aling Sonia. Ang aga niyo naman pong napabisita. Namiss niyo po ako kagad? Nakangiting tanong niya sa matandang magkasalubong ang makapal na kilay na nakatingin sa kanya. Lihim siyang napangiwi. Mukha talaga siyang angry bird. Bulong niya na tanging siya lang nakakarinig. Anong good sa morning? Aba Anastasia, baka nakakalimutan mo due date mo na ngayon. Kulang na lang ay magtalsi ka ng laway nito sa mukha niya habang nakapamewang pa. Asan ang bayad mo sa 2 buwan mong pangungupahan dito sa bahay ko? Dagdag nito, pagkuway inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Naku naman, Aling Sonia, ang aga-agang init naman ng ulo mo. Chillax lang po. Sige ka, masisira ang beauty mo. Magtigil ka, Anastasia. Hindi mo na ako madadala sa mga pambobola mo. Mariin siyang napapikit. Shucks, ano bang kailangan kong sabihin para bumait siya? Tanong niya sa sarili. Aling Sonia, totoo ka naman pong maganda. Kaya nga po marami pa rin nagkakagusto sa'yo eh. Tapos ang sexy niyo pa po. Ano po bang sikreto niyo? Malambing na tanong niya rito. Lihim pa siyang nagdadasal na sana kumagat muli ang pambobola niya. Last time kasi ay binola niya rin ito para hindi siya palayasin sa kanyang tinutuluyan. At ito ang mahirap sa buhay niya. Halos lahat ay kanyang binabayaran. Tubig, kuryente, pati na rin ang bahay na kanyang tinutuluyan. Talagang sexy ako. Kalmado na saad ni Aling Sonia. Hinagod pa nito ng tingin ng sariling katawan. Kaya naman bahagya siyang napangiti. Mukhang tatalab na naman. Pero tse, sisingilin pa rin kita sa bayad mo ngayon. At kung hindi ka makakabayad, ay mapipilitan akong palayasin ka. Sa panahon pa naman ngayon ay maraming naghahanap ng mauupahan. Mariin niyang nakagat ang kanyang lower lip. Aling Sonia naman. Pinipigilan niyang sariling mapaiyak. Isa sa pinakaayaw niya, ang nakikita siyang umiiyak at kaawa-awa ng ibang tao. Hanggat maaari ay ayaw niyang kinaawaan siya. Lalo na ngayon at pinagtitinginan na sila ng mga tsismosong kapitbahay. Siguradong mamaya ay laman na naman siya ng mga headlines. Bigyan niyo ho ako ng 1 linggo. Tama, 1 linggo pa po. At pangakong babayaran ko na kayo ng buo. Tumikwas ang kaliwang kilay ng matanda. Tila ay pinag-iisipan kung pagbibigyan pa siya. Mariin niya namang naikuyom ang mga kamay. Hindi siya pwedeng mapalayas. Wala siyang tutuluyan. Wala pa naman siyang kinalakihang pamilya o kamag-anak man lang. Basta namulat at nagkaisip na lang siya sa lansangan. Iniisip niya na lang na maagang nasawi ang kanyang magulang. Okay. Bigla ang pag-aliwalas ng mukha niya nang marinig ang sinabi nito. Basta, 1 linggo ha? Magkakasunod siyang napatango. Nang makaalis ang matanda ay nanghihinang pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Iniisip niya ngayon kung saan kukuha ng 3,000 sa loob ng 1 linggo. Sa panahon pa naman ngayon ay ang hirap makahanap ng trabaho. Idagdag pa ang mahal na bilihin. Siguradong hindi talaga siya makakaipon. Ay, malalim siyang napabuntong hininga. Nag-intindi na siya ng sarili. Susubukan niyang pumunta sa palengke at maghahanap ng kahit na anong trabaho. Inabot ng 2:00 sa paglalakad si Anastasia, kahahanap ng trabaho. Pero bigo pa rin siyang makahanap. Panay may diploma ang hinahanap. Yung iba naman full-time ang hanap pero napakababa naman ang rate. Malabong makaipon siya ng 3,000 in just a week. Lord, bakit niyo po ako pinaparusahan ng ganito? Lumaki na nga po akong mag-isa, pinapahirapan niyo pa po ako. At ito na nga siya. Namalaya niya na lang ang sarili na nasa loob ng simbahan at nagdadasal. Hindi niya maiwasang wag makaramdam ng sama ng loob sa nasa taas. Pakiramdam niya kasi, lahat ng kamalasan ay nasa lunya na. Bigyan niyo naman ho ako ng blessing ngayong araw, Lord. Please. Anya, at mabilis na pinunasan ng luhang bigla na lang bumagsak sa dalawa niyang pisngi. Hindi siya iyakin pero sino ba namang hindi maiiyak kung nasa ganitong sitwasyon kagaya niya?
Bigla tuloy sumagi sa isip niya ang sinabi kahapon ng isang tsismosa. Sana Lord, makita ko ngayong araw yung mga nagbablog. Pagkatapos magdasal ay malaki ang hakbang na tinungo niya ang plaza. Marami kasing tao doon at may posibilidad na doon magpunta ang mga vloggers. Ang plaza kasi nila ang isa sa mga lugar na pinakamalaking pasyalan sa kanilang lugar. Nang makarating doon ay napaupo muna siya sa kahoy na upuan at nagmamasid sa paligid. Pero kaagad din siyang tumayo. Hindi niya na talaga kaya. Kailangan niya nang makainom. Manong, 5 piso nga pong palamig. Iniabot niya sa matandang barya at nakangiting kinuhang binili. Makakainom din sa wakas. Akma niya nang iinumin ang hawak na palamig nang bigla na lamang may sumanggi sa kanya. Dahilan para matapon lahat sa dibdib niyang palamig. Napahiyaw siya sa lamig nang maramdaman ang pagdampi nun sa kanyang balat. Pero wala roon ang atensyon niya. Kung hindi sa nasayang na palamig. Pisti naman oh! Naiinis na pinagpaganyang sarili. Bago mabilis na hinanap ang taong sumanggi sa kanya. Abat balak pa yata akong takasan. Nanggigigil siya sa inis nang makita ang matangkad na lalaking nagmamadaling lumayo sa kanya. Hoy, lalaking naka-black na jacket, kahit na napakainit. Sigaw niya na nakaagaw ng tingin ng mga taong naroroon. Kaagad namang huminto ang lalaki at salubong ang kilay na hinarap siya. Yes, miss? At sino mag-aakala na pwede pa palang mamula ang mga pisngi niya? Kahit kanina lang ay nanggigigil siya sa inis. Pakiramdam niya tuloy ay biglang bumagal ang ikot ng mundo at tanging silang dalawa lang ang tao sa paligid. At sino nga bang hindi magbablush? Ang gwapo naman pala ng lalaking nakabangga sa kanya. Makinis ang muka, may makapal na pares ang kilay, mga matang nakakatunaw makatingin, mapulang labi na hindi yata nasasayaran ng sigarilyo at ang napakatangos nitong ilong na bumagay sa mukha nito. Pangahindi nito at pupusa siyang umiigting yon kapag nanggigigil. Kung wala ka nang sasabihin miss, mauna na ako. Wika nito na nakapagpabalik sa kanya sa ulirat. Bigla siyang naalarma nang talikuran na naman siya nito. Hindi ka man lang ba magsosorry? Muli itong natigilan at kunot noo siyang hinarap. And why should I? Malalim ang boses na tanong nito. Mukhang nagmamadali rin ito. Hindi niya naintindihan ang sinabi nito pero nakakasigurado siyang wala itong balak na magsorry sa kanya. Namewang siya't hindi makapaniwalang tiningnan nito. Huwag mo akong ini-English ah. Bilis na, magsorry ka na. Kasalanan mo kung bakit natapon ang palamig ko. Alam mo bang huling pera ko na yung 5 piso na yon? Gigil na ipinakita pa rito ang hawak na plastic cup. Pero muli lang siya nitong kinunutan ng noo. Look, miss, kung nasanggi ko man yan, hindi lang ako may kasalanan. Kasalanan mo rin. Kung tumitingin ka sana sa harapan mo, nakita mo sana ang padating ako. Mahabang litanya nito. Marahas siyang napabugan ng hangin. Bayaran mo na lang to. Anya, uhaw na talaga siya. Wala akong dalang kasya rito, I gotta go. Anito, at mabilis na siyang tinalikuran. Hoy, bumalik ka nga rito. Antipatiko. Sigaw ni Anastasia. Pero nanatili pa rin naglalakad palayo ang binata. Tila'y hindi siya naririnig. Nakakainis naman oh. Buisit na lalaki. Napapalatak siya sa inis. Busangot na naglakad siya pabalik sa upuan. Sinisipan niya pa ang bawat maliit na batong nakikita niya. Kapag nagkita ulit tayo, madda ka sa aking alien ka. At kanina niya pa rin minumura sa isip ang binata. Papaupo na siya sa upuan nang bigla nilang may lumapit sa kanya. Hi miss! Bumaling ang tingin niya sa nakasalaming babae. Malaki ang pagkakangiti sa kanya. Hello? Vloggers po kami miss. At kasalukuyan ka pong nasa ultimate public prank. Say hello to the camera po. Masiglang wika nito. Kaya bumaling ang tingin niya sa lalaking kasama nito na may hawak na kamera. Para namang bulang naglaho ang inis niya at napalitan ng galak. Kaagad siyang kumaway sa kamera. May dare po kasi kami sa inyo ma'am. Paninimula ng babae na nagpakilalang mayan. Kahit ano ma'am. Palaban si ma'am. Cute! Natatabang humarap pa ito sa kamera bago siya muling hinarap. Simple lang naman po ang dare namin. Maghahanap po kayo ng couple. Lalapitan niyo si Guy at hahalikan mo po siya in front of her girlfriend. Kapalit ng 5,000 piso. Laban o bawi?
Tanong nito sabay pakita sa kanya ng lilibuhing pera. Para namang nakakita ng ginto si Anastasia at agad na tumango. Uhaw at gutom na siya, kaya kahit ano sigurong ipapagawa sa kanya ay gagawin niya na. Laban, ma'am! Kaagad na siyang nagpaalam sa mga ito at nag-ikot sa plaza. Marami naman siyang nakikitang couple, ang kaso hindi niya matipuhan ng mga lalaki. Siyempre, gusto niya namang ibigay ang unang halik sa matitipuhan niya. Natigilan lang siya sa paglalakad ng mamukaan sa hindi kalayuan sa pwesto niya, ang lalaking nakatapon ng palamig niya. Kusang lumabas ang pilyang ngisi sa labi ni Anastasia habang nilalapitan ng lalaking matamis ang ngiti sa kasama nitong magandang babae. Samantala, hindi naman malaman ni Cedric kung papaanong sisimulan ang pagpopropose kay Rihanna. Kasalukuyan silang nasa plaza, lugar na kung saan niya napiling magpropose. Doon niya kasi ito unang nakilala at doon rin unang tumibok ng mabilis ang puso niya. Are you okay, babe? Kanina ko pang napapansin na para kang balisa. Is there something wrong? Nag-aalalang tanong ng dalaga sa kanya. Matamis naman siyang napangiti. Napakalambing talaga nito sa kanya. Kaya naman para sa kanya ay napakasarap nitong mahalin. Nothing, babe. Anya na napakamot pa sa gilid ng kilay. Pasimple niya namang sinulyapan ng kaibigan at ang iba pang kasabwat na maghanda na. Dahil hahanap lang siya ng tiyempo at lakas loob na siyang luluhod sa harapan nito. Tumikim siya at muling sinulyapan si Rihanna na kanina pa nagtataka sa ikinikilos niya. Babe, you know how much I love you, right? Yes, babe, and I love you so much. Madamdamin nitong wika. Tuloy ay natutokso siyang halikan nito pero pinipigilan na lang niya ang sarili at mahina pang napamura. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at akma nang ibubuka ang bibig nang bigla na lamang may lumapit sa kanilang harapan na babae. Honey? Ikaw ba yan? Ikaw nga, honey! Gulat at magkasabay nila itong nilingon at hindi siya maaaring magkamali. Ito rin ang babaeng nasanggi niya kanina at may kasalanan kung bakit na late siya nang dating kanina. Mabuti na lang at understanding ang nobya niya. What? Hindi na niya na ituloy ang sasabihin dahil bigla na lang siya nitong niyakap at kulang na lang ay kumandong pa ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito, honey? Tanong nito. Sa tindi ng gulat ay napatayo na siya. Maging ang nobya niyang nagtataka na rin. Hindi kita kilala. Tigilan mo nga ako. Anya at lumayo rito. Nilapitan niya si Rihanna na nanunuri siyang tinitignan. What is the meaning of this, Cedric? I don't know. Sino siya, honey? Muli ay dumako ang tingin nila sa babae. Look, miss. Kung ano man ang trip mo, please lang. Chup. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang bigla na lang itong lumapit sa kanya at mabilis siyang hinalikan sa labi. Hindi na rin nakatakas sa pandinig niya ang pagsinghap ng mga taong naroroon. Cedric! Muli siyang bumalik sa katinuan nang marinig ang galit na boses ni Rihanna at mabilis na itinulak palayo ang babae. Napangiwi naman ng babae dahil sa sakit ng pagtama ng pangupo niya sa Bermuda grass. Mabilis itong tumayo at mangiyak-ngiyak na nilapitan siya. Bakit mo ako tinulak? Paano kung maagasan ako? Paano ang baby natin? I hate you na. Dire-diretsyong saad nito bago sila tinalikuran at naglakad papalayo. Naiinis na hinabol niya na lang ng tingin ng babae. Pero nang maalala si Rihanna ay kaagad niya itong hinarap. Pero nakalakad na rin ito palayo sa kanya. Rihanna, babe! Hinabol niya ito at pinigilan sa braso at pinaharap sa kanya. Pero hindi pa siya nakakapagsalita ay binigyan na siya nito ng mag-asawang sampal. We're done. Tapos na tayo. You cheater. Umiiyak na singhal nito sa kanya bago siyang kinalikuran. Hindi niya ito nagawa pang habulin dahil pakiramdam niya ay sobra siyang nanghina nang makita itong umiiyak. Pakembot-kembot pa si Anastasia habang naglalakad pa uwi. Nakapaloob sa bulsa ng pantalon niyang suot ang isa niyang kamay. Hawak niya kasi roon ang pera na binigay sa kanya ng vlogger kanina. At dahil daw ginalingan niya ng acting, ay ginawa ng 10K ang premyo sa kanya. Kaya naman heto siya talagang nag-e-enjoy. Hinalik-halikan niya pa kanina ang lilibuhing pera bago kumain sa karinderya at binili lahat ng pangarap niyang matikman noon. Ana, masaya ka yata.
Hindi ba't kanina umaga lang ay halos umiiyak ka na sa pagmamakaawa kay Aling Sonia? Tanong ng nakasalubong niyang kapitbahay. Gusto niya sana itong irapan pero dahil good mood siya, ay nginitian na lang niya ito. Ganun talaga pag maganda. Kailangan laging masaya, te. Try mo rin kaya para gumanda ka. Sarcastic niyang saad bago ito mabilis na tinalikuran. Narinig niya pa itong nagmura na ipinagwalang bahala niya na lang. Masyado siyang good mood ngayon. Saglit lang siyang nagpahinga at nagtungo na sa bahay ni Aling Sonia para magbayad. Aba, tama bang naririnig ko? Magbabayad ka na ngayon mismo? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Opo naman, Aling Sonia. At saan ka naman nagbenta ng laman, aber? Nanunuri siya nitong tinitignan. Napairap tuloy siya. Ganda lang pong puhunan ko, hindi katawan. Biro lang, eto naman oh. Magkano bang ibabayad mo? Ibinigay niya naman dito ang pera at sinabing babayaran niya na rin ang upa ngayong buwan. Nang magkasundo ay muli na siyang umuwi sa bahay. Ngayon lang ata siya makakatulog ng magaan ng loob at hindi iisipin ang gastusin para bukas. Sana po Lord, lagi na lang ganito. Yung tipong matutulog ako na hindi ko nang iisipin kung saan ako kukuha ng makakain bukas. Nga pala, salamat po sa araw na ito ah. Piping dasal niya bago ipinikit ang mga mata. Magulo, nagkalat ang mga gamit at basag na bote ng alak at amoy ng pinaghalong sigarilyo at alak. Ang loob ng silid ni Cedric. Ilang araw na siyang ganito. Mula ng araw na akala niya magiging masaya siya. Yun pala ay magiging bangungot ng buhay niya. Hindi na talaga siyang nagawang pansinin pa o kausapin man lang ng nobya niya. Mali, ex nga pala niya. At hindi niya alam kung papaanong sisimulan ng araw niya, knowing na wala ng babaeng tangi niyang minamahal. Damn it! Malakas siyang napamura. Kasunod nun ay ang pagtama ng cellphone sa dingding. Ilang cellphone na nga bang nabasag niya sa tuwing susubukan niyang tawagan ng dalaga at hindi nito sasagutin. Hindi niya na yata mabilang. Mariin niyang nakamot ang sariling buhok. Bagot siyang tumayo at kinuha ang alak sa ibabaw ng lamesa. Binuksan niya yon at diretsyong nilagok. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita kung nasaang lupalop na ang babaeng dahilan ng pagiging miserable niya ngayon. Makikita rin kita, and I swear, you're gonna taste my punishment. Anya, at inubos ang laman ng alak. Nang wala na yung laman ay galit na niya yung inihagis sa dingding. Iniisip niyang sana ang babae na lang ang kaharap niyang dingding ngayon para nagagantihan niya ito. Kaso hindi, maswerte pa rin ang babaeng yon. Boss? Dumako ang tingin niya sa nakasarang pinto nang may kumatok doon. At dahil automatic ang pinto, kaya isang pindot na lang sa remote ay kusa na yung bumukas. Pumasok mula ron ang matangkad na lalaking nakaitim. Seryoso ang mukha nito na may hawak pang brown envelope. Good news lang ang gusto kong marinig ngayon. Maotoridad na sabi ni Cedric. Inilapag naman ng lalaki ang hawak sa lamesang nasa harapan niya. Alam na po namin boss kung saan siya nakatira. Nandyan po lahat ng info about sa kanya. Tugon nito. Kaagad niya namang hinalungkat ang envelope. Anastasia Maharlika, 25 anyos. Sinimulan niya ng basahin ang mga naroroon. Pagkuway, binalingan ng tauhan. You may leave. Kaagad naman itong tumalima sa utos niya. Get ready, because I'll make sure you will suffer. Gigil na nila kumus niyang nakangiting larawan ni Anastasia. Madilim na nang matapos si Anastasia sa paglalaban ng kanyang mga damit. Hapon na kasi siyang nakauwi mula sa trabaho. Konting minuto lang siyang nagpahinga bago muling kumilos para maghapunan. Kinakailangan niyang matulog ng maaga para hindi siya malate sa trabaho. Kasalukuyan na nga siyang naghahapunan nang makarinig na magkakasunod na katok sa pinto. Gabi na! Sino kaya to? Wala naman akong inaasahang bisita. Nagtataka man ay pinili niya pa rin tumayo at tinungo ang pintuan. At habang papalapit siya sa pintuan, ay siya namang lalong paglakas ng katok. Eto na, bubuksan na! Hindi niya na rin napigilan ng paglakas ng boses. Ipinangako niya sa sarili na babatukan niya kung sino mang nilalang nang-iistorbo ngayon sa kanyang hapunan. Sino ba kasi? Hindi na nagawang tapusin ni Anastasia ang pagsasalita nang bumungad sa kanya ang gwapo pero
Madilim na aura ng lalaking nakita niya sa plaza. Madilim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. At kung nakamamatay man yon, siguradong kanina pa siyang walang buhay. Anong ginagawa mo rito? Pero ang tanong niya napalitan ng malakas na pagtili nang basta na lamang siya nitong tabigin at walang pasabing pumasok sa loob ng bahay niya. Hindi pa siya nakakahuma sa pagkagulat ay mabilis na naman itong sinarang pinto at isinandal siya sa likod ng nakasaradong pinto. "Kamusta, honey?" Halos magtayuan ang balahibo niya sa kanyang buong katawan nang marinig na naman ang malalim nitong boses. At dahil napakalapit ng mukha nila sa isa't isa, kaya naman malaya niyang naaamoy ang pinagsamang alak at mentol sa bibig nito. Bitawan mo ko." Sinubukan niya itong itulak palayo pero dahil sa likas na mas malaki ang katawan nito at mas malakas kumpara sa kanya, ay hindi man lang ito natinag sa pagkakatayo sa kanyang harapan. Mas lalo pang idinikit na binata ang katawan sa kanya. Hinuli ng isang kamay nito ang dalawa niyang kamay at dinala yun sa kanyang uluhan bago muling inilapit ang mukha sa kanyang tenga. "Do you miss me, honey?" Halos kilabutan siya nang maramdaman ang mainit nitong hininga. Hindi kita kilala. Bitawan mo ko." Nagawa niya pa ring magsalita. Kahit ang totoo ay sobrang nanghihina na siya sa sobrang kaba. Idagdag pa ang malakas na tibok ng kanyang dibdib. At sigurado siyang nararamdaman din yun ng binata. Sobrang dikit kasi nito sa kanya. "Hindi mo ba ako nakikilala?" Bahagya itong natawa. Pagkuway dumistan siya sa kanya. Nakahinga naman siya ng maluwag. "Then why the hell did you kiss me?" Napapiklag siya sa kinatatayuan ng marinig ang galit na galit nitong boses. Kulang na lang ay kainin siya nito ng buhay kung matingnan siya. You ruined my life. Kasalanan mo kung bakit ako miserable ngayon." Magkahalong hinanakit at galit ang nakikita niya sa mga mata nito. Ano bang sinasabi mo, aray?" Napangiwi siya sa sakit nang bigla na lang itong hablutin ang braso niya at mariin yung hawakan. "Stop acting like you don't know what I'm saying. Dahil sa kalokohang ginawa mo, nakipaghiwalay sa akin ang girlfriend ko." Bigla siyang natahimik sa tinuran nito. Hindi niya alam kung papaano magsasalita. Ngayon ay biglang bumalik sa alaala niya ang ginawa niya noon sa plaza. Ngayon niya lang din na-realize na mali yung ginawa niya at maaari nga itong iwanan ng nobya nito. Pero ano pa bang magagawa niya? Nangyari na ang lahat. Sorry." "Don't you ever say that." Muli siyang napangiwi nang mas hinigpitan nito ang kapit sa maliit niyang braso. "And you really think sorry's enough? You're wrong. Damn you. Kung pwede lang ibalik ng sorry mo ang girlfriend ko, baka sakaling tinanggap ko ng sorry mo." Muli ay hindi siya nakaimik. Ano ba kasing dapat niyang sabihin? Magagawa pa ba niyang mga tuwiran ngayong kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng kaharap niyang binata? Saan mo naman ako dadalhin?" Naalarma siya nang higitin siya nito sa braso. Marahas na binuksan nito ang pinto ng bahay niya at padabog yung isinara. "You're going with me. Ikaw ang gagawa ng paraan para bumalik sa akin ang babaeng mahal ko." Patuloy siya nitong hinila palapit sa itim nitong sasakyan at sapilitang ipinasok doon. At ngayon niya lang din nakita ang dalawa pang sasakyan na kasama nito. Saan? "Shut your mouth. I don't wanna hear your voice." Singhal nito sa kanya. Natatakot naman na nagsumiksik na lang siya sa bintana ng sasakyan at tumahimik. Hindi niya alam kung anong sinasabi nito pero isa lang ang sigurado niya. Kailangan niya makagawa ng paraan para balikan ito ng nobya nito. Nang sa ganon ay makauwi na siya sa kanyang bahay. Umayo siya ng upo ng sa wakas ay huminto na rin ng sasakyan. Nang sumilip siya sa labas ng bintana ay sobrang dilim ng paligid at tanging buwan na lang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Muling umandar ang sasakyan. Sa tingin niya ay papasok na sila sa gate. Muli ay huminto ang sasakyan. Lumabas ang binata. Pagkuway pinagbuksan siya ng pintuan at muling hinigit sa braso. Aray naman! Magdahan-dahan ka naman! Reklamo niya. Pero parang bingi na nagpatuloy lang ito sa paghila sa kanya. Huminto sila sa malaking two-door style. At nang bumukas yun ay muli siya nitong hinigit papasok sa malawak na salas. Kahit nasasaktan ng braso ay hindi niya pa rin napigilan ang sarili na humanga sa kagandahan ng bahay nito.
Napakayaman pala ng lalaking to. Kay laki at kay bango ng bahay niya. Anya sa isip habang inililibot ang tingin sa paligid. Muli siyang hinigit ng binata paakyat sa hagdan. Hindi niya mabilang kung ilang pinto ng silid ang nadaanan nila bago sila huminto sa pinakadulong pintuan. Binuksan nito ang brown na pintuan at itinulak siyang papasok doon. Aray! Daing niya nang padapa siyang sumubsob sa sahig. Mananatili ka rito hanggat hindi ka nakakagawa ng paraan para bumalik sa akin si Rihanna. Nakapamusang binata na naglakad palapit sa sofa at naupuro na para bang hari. Nainis naman siyang tumayo. Kanina pa siyang nanggigigil sa lalaking ito. Sisiguraduhin ko talagang hindi ako magtatagal dito. Singhal niya. That's good. Nangaasar ng umisi ang binata. Muli ay tinungo nitong pinto. Have a rest. Kailangan mong magising na maaga bukas. Akma na nitong bubuksan ng pinto nang pigilan niya. Pagpapahingahin mo ako agad? Hindi pa ako kumakain. Inistorbo mo ko eh. Singhal ni Anastasia. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob para gawin yon. Siguro, ganun lang talaga siya kapag nagugutom. Hindi naman siya pinansin ng binata. Sa halipay, diretso itong naglakad palabas ng silid. Naiinis na lang na tinungo niya ang sofa at padabog na naupo ron. May araw ka rin sa akin, anya sa sarili. Ugali niya na talagang mainis kapag nagugutom. Kaya naman kahit gaano pa kaganda ang silid na yon, ay hindi niya ma-appreciate. Naalimpungatan si Anastasia nang maramdamang tila may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at muntik nang mapatilinang mabungaran sa harap niya ang binatang seryosong nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gulat na napabangon siya at lumayo rito. Umayos naman ang tayo ang binata at namulsa. At hindi niya mawari kung bakit hindi niya pa rin mapigilang huwag humanga rito. Napakakulang nitong tignan. Hindi lang ako makapaniwala na ganyan ka pala kasarap matulog. Knowing na may nasaktan kang mga tao. At nandun na naman ang paninisi sa tono nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya. Kaya nagbaba na lang siya ng tingin. Anyways, nagpunta lang ako dito para sabihing aalis na tayo. So get up and be ready. Make sure na ngayong araw, babalik sa akin ang mahal ko. Ha? Aalis agad? Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Asan ang susuot ko? Ganyan ka na. Besides kahit ano namang suotin mo, mukha ka pa rin naninira ng relasyon. Nagkiskisi ng ngipin niya sa galit. Talaga yatang inuubos ng lalaking tong pasensya niya. Sige, pero kakain muna ako. Ano bang makakain? Wala kang karapatang kumain dito sa aking pamamahay. Ano? Sa gulat ay hindi inaasahang napataas ang kanyang boses. Si Raulo ka ba? Ano, papatayin mo ako sa gutom? Maybe not. Maybe yes. Bilisan mo nang bumangon. Bibigyan lang kita ng 3 minuto. Napamulagad siya. Seryoso ba ito sa sinasabi nito? Ano bang tingin mo sa akin? Si The Flash? Hindi siya nito pinansin. Diretso ito naglakad sa pinto. At nang hawak na nitong doorknob, muli siyang nilingon. Your timer starts now. Wika nito bago binuksan ang pinto at lumabas doon. Nakakainis. Padabog na bumaba siya ng kama. Ang sarap pa naman sanang matulog. Bukod kasi sa malambot na kama ay malaki rin ito. Kaya kahit magbale-balentong siya sa higaan ay ayos lang. Pero kahit naiinis ay hindi pa rin siya nakakaramdam ng kahit na anong pagsisisi. Nagkapera naman kasi siya. At kahit papaano ay may parte sa puso niya na nagdiriwang dahil nagagawa na siyang pansinin ngayon ng gwapong binata. Beauty Product and Cologne Company? Malakas na binasa yun ni Anastasia. Kahit naman elementary lang ang tinapos niya ay magaling pa rin siyang magbasa. Pumasok ang sinasakyan nila sa malawak na parking area ng malaking gusali at huminto sa pinakadulo. Dito nagtatrabaho si Rihanna. And now, kailangan mo makahanap ng pagkakataon para makausap siya at maipaliwanag mo ang lahat tungkol sa kanya. Litanya ng lalaki habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Napatango-tango naman siya. Kaya palang ganda ang bango-bango niya. Hindi niya naitago ang paghanga. Nagsalubong naman ang kilay ng binata. Tila ay naiinis ito dahil hindi siya nagpapakita ng interes sa sinasabi nito. Focus! Ano what I'm saying, woman? Tandaan mo,
Hindi ka makakabalik sa inyo hanggat hindi naaayos ang relasyon namin na sinira mo. Singhal nito na pinagdidiinan pa ang huling salitang sinabi. Mariin naman siyang napapikit. Pagway, marahas na nagpakawala ng hangin. Sige, pero mangako ka na kahit anong mangyari pagkatapos nito, pakakainin mo na ako Just talk to her, go! Inirapan niya muna ito bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Kung wala po kayong appointment sa kanya, hindi niyo po siya makakausap. Nakangiting wika ng sekretarya kay Anastasia. Saglit lang naman, miss. May importante lang akong sasabihin sa kanya. Kulang na lang ay lumuhod na siya para lang pagbigyan siya nitong makausap si Rihanna. Muli ay umiiling ito. Hindi po talaga pwede. Marahas na lang siyang napahinga. Bagsak ang balikat na tinalkuran niya ito. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Dahil nang may lumapit sa sekretarya ay nagmamadali niyang nilapitan ng CEO's office at kaagad na binuksan yon. Rihanna? Bungad niya nang tuluyang makapasok sa opisina nito. Napatayo naman ito sa gulat. What are you doing here? Gusto ko lang sabihin na please, balikan mo na si Cedric. Hindi talaga kami magkakilala Nagawa ko lang yun dahil sa prank at sobra ko na yung pinagsisisihan. Mataman lang siyang tinignan nito. Tila hindi naniniwala sa sinasabi niya. Kung tinakot ka lang ni Cedric, please tell me, ipapademanda natin siya. Wala sa sariling napalunok ng sariling laway si Anastasia. Hindi niya akalaing sasabihin nito ang mga salitang yon. Nagtataka rin siya dahil hindi ito mukhang galit sa kanya. In fact, mukha pa nga itong nag-aalala. Hindi, mabait siya. Kaya sana makipagbalikan ka na sa kanya. Promise, hindi talaga kami. Hindi kami magkakilala. May patunay ako. Yung vlogger na nag-utos sa akin. Determinado niyang saad. Nagtataka man ay nagawa pa rin itong ngumiti. Nilapitan siya at hinawakan ng kamay niya. You look so tensed. Don't worry. Hindi naman ako galit sa'yo. Mariin siyang napailing. Anyways, how's the baby? Okay lang ba siya? Wala bang nangyaring masama nung tinulak ka ni Cedric? Napalunok siya. Ibig sabihin, talagang naniniwala ito sa sinabi niya noon. Pero hindi man lang magawang maniwala sa sinasabi niya ngayon. Pwede bang mahiram ang cellphone mo? Ipapakita ko lang sa iyo yung vlogger na gumagawa ng public prank. Ha? Please, baka in-upload na rin yung ginawa kong kagagahan. Hindi pa sana nito ibibigay ang cellphone pero dahil makulit siya, ay wala na ito nagawa kung hindi ang iabot sa kanyang cellphone. Kaagad naman siyang pumunta sa YouTube para hanapin ang vlogger. Pero kahit na anong scroll niya, ay hindi niya talaga makita ang channel na ito. Promise, nandito talaga yun. Pagpupumilit niya. Pero talagang kahit anong search ang gawin niya wala talagang lumalabas. Bagsak tuloy ang balikat na lumabas siya sa malaking gusali. At hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay gusto niyang maiyak. Malakas ang pakiramdam niya na naloko siya ng mga taong nagutos sa kanya ng prank. Pero ano naman kayang dahilan ng mga iyon? Mariin siyang napailing. Imposibleng naloko ako Bakit naman nila ako bibigyan ng 10K? Baka nga mali yung YouTube channel na naibigay nila. Anya sa sarili at nagdiretso na sa kotse ng lalaki. Lutuin mo kung anong gusto mong kainin. Basta, huwag mo lang susunugin ang bahay ko. Wika ng binata nang makapasok sila sa bahay nito. Hindi pa ba ako uuwi? Sagot niyang tanong. Nope. Hanggat hindi bumabalik sa akin si Rihanna, dito ka lang sa bahay ko. Tugon nito bago siya tinalikuran at nagtungo na sa hagdan. Pabuntong hininga naman siyang naupo sa sofa. Kanina, matapos ang pag-uusap nila ni Rihanna, tulad ng inaasahan ay nagalit sa kanya si Cedric nang sabihin niyang hindi siya pinaniwalaan ng babae. Akala pa nga niya iiwan lang siya nito sa gitna ng highway, pero hindi pala. Iba pala ang balak nito sa kanya. At kahit gaano pa siya kagutom ngayon, ay pinili niya pa rin maging positive. Kung ayaw niya akong pauwiin, edi wag. Mas maganda nga dito Malambot ang higaan ko, tapos malamig pa, at hindi na ako nilalamok. Anya habang naglalakad papuntang kusina. Hindi niya maiwasang magtaka. Ang laki kasi ng bahay nito pero wala man lang siyang makitang kasama nito, pamilya man o kasambahay. Minsan tuloy,
Napapatanong siya kung nasa na nga bang pamilya nito. Sa labas naman ng bahay ay may 5 lalaki na malalaki ang katawan na nagbabantay. Yung iba ay taga-ikot sa buong lugar. "Saan ka pupunta? Gabi na." Tanong niya nang makasalubong sa hagdan si Cedric. Pangatlong araw niya na sa bahay na to at wala naman siyang ibang ginagawa kung hindi ang tumunganga. Naglilinis na nga lang siya para hindi siya maboring. "None of your business." Masungit na tugon nito. Napairap naman siya. "Sungit?" Mahina niyang bulong. "Anyway, huwag mong tatangkaing tumakas dahil hindi ka naman din makakatakas." Saglit pa siya nitong binalingan bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Marahan na lang siyang napatango. Kahit hindi naman niya kasi aminin ay nagugustuhan niya na rin ang lugar na ito. Minsan naman kasi ay mabait sa kanyang binata. Sabay pa nga silang minsang kumain. Pero syempre, hindi mawawala sa usapan nila ang pagpaplano kung papaano siyang paniniwalaan ni Rihanna. Hindi niya rin maiwasang hangaan ang pagmamahal nito para sa dalaga. Nakikita niya kasi palagi ang kislap sa mga mata nito kapag nababanggit ang pangalan ng babae. Palagi rin niya itong naaabutan na tinititigan ng larawan ng babae. Pagkuway hahalikan yun ng puno ng pagmamahal. Minsan tuloy, napapadasal na lang siya na sana katulad din ni Cedric ang lalaking magmamahal sa kanya kung meron man. Syempre, kahit naman na mas madalas na masungit sa kanyang binata, ay napapahanga pa rin siya rito. Kahit na halata namang kasing galit ito sa kanya, lalo na sa ginawa niya. Ni isang beses ay hindi pa siya nito nagagawang saktan siya physically. Guwapo at gentleman talagang binata. Naalimpungatan si Anastasia nang makaramdam ng uhaw. Kaagad siyang bumangon at lumabas ng silid. Gusto niya pang pagalitan ng sarili dahil nakalimutan na naman niyang magdala ng tubig sa silid. Mauuhawin pa naman siya tuwing gabi. 11:00 na ng gabi ah. Nakauwi na kaya yung lalaking yun? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung kailan pa siya nagsimulang mag-alala sa binata. Pagbaba niya ng hagdan ay saktong pagbukas naman ng pinto at iniluwanan si Cedric. Hindi maitatangging kahit nakabusangot ito ay totoong napakagwapo pa rin. In fact, ang hot nitong tignan ngayon. Messy hair at nakabukas ang isang butonis ng polo nito sa bandang dibdib at mapupungay na mga mata na nakatingin sa kanya. Saglit tuloy siyang natigilan at napatitig dito. Kung hindi pa siya sisinghalan ni Cedric ay hindi siya matatauhan. "Ikaw, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana mukhang pera, hindi masisira ang relasyon namin ni Rihanna. E di sana masaya kami ngayon na pinagpaplanuhan ang magiging team ng kasal namin." Mahabang litanya nito habang nakaduro sa kanya. Napairap naman siya. "Alam ko naman yung kasalanan ko pero alam mo." Pinutol niya saglit ang sasabihin at naglakad palapit dito. "Kung talagang mahal ka ng babaeng yun, mas paniniwalaan ka niya. Nakapagpaliwanag na nga ako sa kanya eh, pero hindi pa rin siya naniniwala. Kasi hindi ganun kalaki yung pagmamahal niya sa'yo." Kita niyang natigilan ito. "Ah, so ngayon sinisisi mo ay siya?" Pagkakitong natawa. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin." Alam mo ikaw, makita lang kita. Buo ng problema ko." Singhal niya. Pagkuway mabilis itong tinalikuran at tinungo ang kusina. Masyado na siyang uhaw para pakinggan pa ang paninisi ng binata. Wala namang bago. Halos araw-araw ay pinapamukha nito sa kanya kung gaano siya kasamang babae para manira ng relasyon. Tanggap niya naman ang pagkakamali niya pero hindi ba't parang sobra na? Nakapagpaliwanag naman na siya. Kasalanan niya pa ba ngayon na hindi talaga kayang maniwala ni Rihanna? Ay, nakakabaliw talaga sila magjowa. Frustrated na napaupo siya sa upuan. Mukhang kailangan niya yata ng alak. Tama, kailangan ko nga ng alak. Saan kaya nakalagay dito yung mga alak ng lalaking yun? Lumapit siya sa mga cabinets, maging sa ref pero bigo siyang makahanap ng alak. Kaya naman bagsak ang balikat na lumabas siya ng kusina. Tatambay na lang siguro siya sa pool. Malapit na sa pool si Anastasia nang matigilan siya sa paglalakad. Kita niya kasing nakaupo si Cedric sa may gilid ng pool. Nakababad ang mga paa nito sa pool, habang sa tagiliran nito
ay may nakalagay na mga alak. Napangiti siya. Makakatikim na ulit ako ng alak sa wakas. Masiglang nilapitan niya ito at walang pasabing naupo sa tabi nito. Nasa gitna nila ang mga alak. "What are you doing here?" Gulat na tinignan siya nito. Masayang nginitian naman niya ito. "Dadamayan kita, huwag kang mag-alala. Sanay akong mag-inom. Pero alam mo ba, ngayon pa lang ako makakatikim ng mga ganitong alak." Anya na, hinawakan pa ang bote ng alak at binas ang mga nakasulat doon. "Siguro mahal to," manghang tanong niya sa sarili. "Tsk, can you just leave? Gusto ko mapag-isa." "Ay wag, naranasan ko na yan dati." Wika niya na ikinalingon nito sa kanya. "Ang alin?" Kunot noong tanong nito. "Yung mapag-isa. At alam mo ba kapag napag-iisa ko, feeling ko wala akong kasama. Kaya ayun, hindi ko na ulit tinry mapag-isa. Kasi malungkot." Kaagad namang nagsalubong ang kilay nito. Tila hindi nagugustuhan ng sinasabi niya. "Hehehe, peace." Anya, sabay peace sign. "Ang hirap mo naman palang pasayahin." Hindi siya nito pinapansin. Sa halip ay kinuha nito ang alak at diretso yung ininom. "Alam mo bang mahal na mahal ko siya? Unang kita ko pa lang sa kanya, kaagad nang tumibok ng mabilis ang dibdib ko. And that day, pinangako ko sa sarili ko na siya na. Siya na talagang babaeng pakakasalan ko. Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Ang babaeng pag-aalayan ko ng buhay ko. At tanging babaeng pakamamahalin ko." Hindi maiwasang pagmasdan ni Anastasia si Cedric habang nagsasalita. Mababakas kasi sa boses nito ang pagsasabi ng totoo. At hindi niya mawari kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng inggit kay Rihanna. Bigla na lang niyang nahiling na sana siya na lang si Rihanna. Kaya ngayon, gagawin kong lahat mapatawad niya lang ako at muli siyang bumalik sa akin. Muli ay naging matigas ang aura nito. Ang swerte naman niya. Mahal na mahal mo siya. Pangarap ko rin yan eh. Saglit siya nitong sinulyapan. Nailang pa siya nang pakatitigan siya nito. Darating din ang lalaking mamahalin ka. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay natunaw ang puso niya. Nangitian siya nito. "Thank you. Pero ano kasi, kiming napakamot siya sa batok. Yung pangarap kasi na sinasabi ko, yun yung ma-heartbroken din ako tapos magiinom. O diba? Ang astigdignan. Yung tipong umiiyak ka habang nagiinom." "What the heck? Seriously?" Salubong ang kilay at hindi makapaniwalang tinignan siya nito. Napahagalpak naman siya ng tawa. "Binibiro lang kita." Hindi sinasadyang nahampas niya ito sa braso habang tumatawa. "Pero seryoso, matagal mo na ba siyang girlfriend?" Muli naman itong napangiti at tila may masayang naalala. "Oo naman. Bata pa lang kami nang makilala ko siya sa plaza. Imagine, I'm too young that time. Pero yung puso ko, tinamaan agad sa kanya. Napangiwi naman siya. Bata ka palang malandi ka na." Anya, at uminom ng alak. Pagkuway, muli itong binalingan. "Samantalang ako nung bata pa ako, akala ko yung may-ari ng school na pinapasukan ko ay yung principal namin. Hindi pala." Napahagalpak naman ito ng tawa. "Seriously?" Hindi niya alam kung bakit sa pangalawang pagkakataon ay parang muling tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. At tanging tawa lang nito ang naririnig niya. Nagpatuloy sila sa pagkakwentuhan. Hindi nila namalayan na patuloy nang lumalalim ang gabi. Parehas silang nag-i-enjoy sa pagkakwentuhan. At hindi rin nila namalayan ang gabing yon na nagkapalagayan ng puso nilang kapwa, sabik sa pagmamahal. Nakangiting pinagmamasdan ni Anastasia ang mga nakahaing pagkain sa lamesa. Maaga siyang gumising para makapagluto ng maraming putahe. Nang masiguradong maayos na ang pagkakahain ng mga pagkain, ay excited na lumabas siya sa kusina. Plano niyang puntahan si Cedric sa silid nito. Ewan ba niya, hindi niya mawari ang nararamdaman. Basta, excited lang siyang ipaghanda ng pagkain ng binata at makasalo ito. Na-excited siyang muling makita ang mga ngiti nito. Ang akmang pag-akyat sa hagdan ay hindi na natuloy nang makita niyang pababa na ang lalaking dahilan kung bakit siya nakangiti ngayon. "Ang aga mo naman yatang nagising." Kunot noong tanong nito nang makalapit sa kanya.
Mukhang kagigising lang nito dahil gulo-gulo pa ang buhok. Pero hindi naman yun nakabawas sa kagwapuhan nito. Sinadya ko talaga para maipagluto ka. Tara na sa kusina. Marami akong niluto. Feeling close na hinawakan niya ito sa kamay. Pero kapwa naman silang natigilan dahil tilay na kuryente sila nang magdikit ang kanilang mga palad. Hindi na lang yun pinansin ni Anastasia at nagpatuloy sa paghila sa binata hanggang sa makarating sila sa kusina. Niluto mo to lahat? Namamanghang pinagmasdan ng binata ang mga umuusok pang pagkain. Oo naman. Saglit pagtitimpla lang kita ng kape. Anya, at mabilis na pumunta sa coffee bar. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Cedric habang pinagmamasdan ng dalaga. Bigla na lang kasing pumasok sa isip niya na ang sarap palang maging asawa nito. Masyadong caring. Pero kaagad niya ring naipilig ang ulo nang ma-realize ang kanyang naiisip. Parang walang hangover ani Cedric at naupo na sa upuan. Pasalamat ka't sanay akong uminom, kaya naman hindi na bago sa akin ang hangover. Saad naman ng dalaga. Pagkuway ipinatong sa harapan nito ang tasa ng kape. Nang mag-umpisa silang kumain ay muling umingay ang kusina dahil sa kwentuhan at tawanan. Anyway, I'm not busy today. May gusto ka bang puntahan? Kaagad na nagliwanag ang mukha ni Anastasia sa narinig. Talaga bang inaaya mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Teka, date ba yan? Pabirong dagdag niya. Asyumera, of course not. Baka lang kasi naboboring ka na rito sa bahay. Who knows, baka mamaya niyan mabaliw ka na rito. Kibit balikat na wika nito. Napangiwi naman siya. Grabe ka naman, pero sige. Gusto ko magpunta sa pinakamalamig na mall at manood ng sine. Copy, pagkatapos natin kumain. Masayang ipinagpatuloy ni Anastasia ang pagkain. Gusto niya pa sanang itanong kung wala ba itong balak na puntahan si Rihanna. Ganun kasi palaging ginagawa nito kapag wala itong trabaho. Pero pinili niya na lang na manahimik. Naisip niyang baka magbago pa ang isip nito kapag nagtanong pa siya. Hala, totoo ngang chismis. Malamig nga sa loob ng mall. Natutuwang bulalas ni Anastasia nang makapasok sila sa mall. Nilapitan niya ang binata at ikinawit ang kamay sa braso nito. Pwede ba? Pili ang tanong niya. Baliw. Natatawang pinitik ng binata ang kanyang noo. Try ko lang kung bagay ba tayo magjowa. Nakalabing turan niya bago dumistansya dito. Hindi tayo bagay kasi baliw ka at matino ako. Pangaasar nito sa kanya. Tila bang nag-i-enjoy ito kapag napipikon siya. Una nilang pinuntahan ng sinihan kung saan mahaba na ang pila. Yan ba talagang napili mong panoorin? Marami ka pang pagpipilian. Mariing na pailing si Anastasia. Ito lang ang gusto kong panoorin mula pagkabata. Wish granted na to para sa akin Hindi makapaniwalang napapailing lang si Cedric sa kanya. Finding Nemo kasing napili niyang panoorin. Kaya mostly ang mga kasabay nila sa pila ay may mga kasamang bata. Mas malamig pala dito sa loob. Anya ni Anastasia nang makapili sila ng pwesto sa loob ng sinehan. At madilim pa. Nakakatakot naman. Dagdag niya. Wala namang imik na naupo si Cedric at hinayaan na lang siyang ikawat ang kamay nito sa braso nito. Nang makapasok sa cubicle ng CR ay mabilis siyang umupo sa toilet. Hanggang kailan mo balak ipagtapat ang lahat kay Cedric, Rihanna? I don't know. Natatakot pa ako sa magiging reaksyon niya. At isa pa ayaw kong masirang friendship nila ni Andrew. Pakiramdam ni Anastasia ay biglang umatras ang bagay na gustong lumabas sa kanya nang marinig ang usapan na iyon. At kahit hindi niya papakinggan ay kilala niyang may-ari ng mga boses na iyon. Kaagad siyang tumayo at binuksan ng maliit na pinto upang makasiguradong hindi nga siya nagkakamali sa naiisip. Sana kasi nagtapat ka na lang sa kanya. Sobrang mahal ka ng tao. Sigurado namang maiintindihan ka niya. Halos manlaki ang mga mata niya nang makitang ang kausap na Rihanna ay ang babaeng vlogger na nag-utos sa kanya noon ng prank. Alam ko naman, pinangungunahan lang ako ng takot At ngayon sobra-sobra na akong nakokonsensya. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin kay Cedric ang totoo. At hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin kay Andrew ang pagbubuntis ko. Pakiramdam niya ay nabingi siya sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Pero mas lamang ang sakit na nararamdaman niya. Dahil alam niyang oras na malaman ni Cedric ang totoo, ay masasaktan nito ng sobra.
At ngayon pa lang ay sobra na siyang naaapektuhan. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit nasasaktan siya para sa binata. Dahil ba sa naging malapit na rin sila sa isa't isa? O talagang tuluyan ang nahulog ang loob niya sa binata? Dahil sa malalim na pag-iisip, ay hindi niya na narinig pa ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Basta narinig niya na lamang na bumukas at sumarang pinto ng CR. Nang sumilip siya sa butas, ay nakita niyang seryanan na lang ang tao sa labas at nakaharap sa salamin. Kaya naman inayos niya ang sarili. Oras na para kumprontahin niya ito dahil pati siya'y nadamay sa pagiging cheater nito. Imagine, mahal na mahal to ni Cedric pero lolokohin lang nito? Palibhasa maganda. Tsk. Rihanna. Gulat at nanlalaki ang matang nilingon siya nito. Kanina ka pa dyan? Hindi na nito nagawa pang tapusin ang sasabihin dahil kaagad niyang pinadapo ang kamay sa pisngi nito. Halos kumulog sa 4 na sulok ng banyo sa tunog ng pagkakalapat ng palad niya sa pisngi nito. Hangang-hanga pa naman ako sa kagandahan at kabaitang pinapakita mo sa akin noon. Buong akala ko, kayo talaga ni Cedric ang biktima. Pero mali pala ako dahil ikaw palang pinakaunang sospek. Pagak pa siyang napatawa. Kita niya naman ang bumalot na sakit sa mukha nito. Namumula rin ang pisngi nito. Bakit mo nagawa yun? Alam mo bang mahal na mahal ka ng tao? Pero ano? Niloko mo na, pinaglaruan mo pa. At ang matindi pa ron? Dinamay mo pa ako, pistik ang babae ka? Kung hindi ka lang buntis, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Nanggagalaiti siya sa galit. Pasalamat na lang talaga siya at napigilan niyang sarili na wag itong sabunutan. I'm sorry. Huwag mo akong daanin sa pag-iyak at paghingi mo ng sorry. At huwag ka sa aking mag-sorry. In fact, thank you nga dahil nagkapera ako eh. Puno ng sarkastiko niya itong tinignan. Kay Cedric ka mag-sorry at magpaliwanag. Pero ipagdasal mo na sana, huwag mangati ang dila ko at baka maunahan pa kita. At ako mismo magsasabi kay Cedric ng lahat. Anya, at nilagpasan na ito. Hawak na niyang doorknob ng pinto nang may maalala pa siyang sabihin. Muli niya itong nilingon. Galing niyo ah. Kaya pala hindi ko makita-kita yung YouTube channel ng babaeng yun dahil peke naman pala. Tataba ng utak niyo. Next time, gawa na kayo ng totoong prank. Baka makapagpasaya pa kayo ng tao. Nakatulong pa kayo. Inirapan niya ito at nagpatuloy na sa paglabas. Nang mabalik sa pwesto nila, ay kita niyang seryosong nanonood ang binata. Lihim pa siyang napangiti kanina. Kasi ayaw pa nito ng idea niya nang sabihin niyang Finding Nemo ang panonoorin nila. Pero ngayon, mukha naman itong nag-e-enjoy. Napawi lang ang ngiti sa labi niya nang maalalang nangyari kanina sa CR. Nakakasigurado siyang masasaktan ng sobrang binata kapag nalaman yon. Ipinilig niya ang ulo. Kinalma ang sarili bago muling tumabi sa binata. Oh, ang tagal mo namang umihi. Ang dami mo nang namiss na eksena. Nakangiting tura nito sa kanya. Ayos lang, at least nakangiti ka ngayon sa akin. Pagbibiro niya na may halong katotohanan. Napawi naman ang ngiti sa labi nito. Ang corny mo, Anastasia. Kinikilabutan ako sa'yo. Napairap siya. Wow, arte ah. Anya, tinawanan lang siya nito at muli na nilang binalik ang atensyon sa pinanonood. Pagkatapos manood ay nagtungo naman sila sa Jollibee at doon nagpa siyang kumain. Kanina ko pa talaga napapansin na parang bata ang kasama ko. Nakataas naman ng isang kilay na nilingon ni Anastasia ang binata. At bakit naman? Kasalukuyan na silang nakaupo at naghihintay na lang ng pagkaing in-order nila. Nagtanong pa talaga ah. Siyempre, ang daming pwedeng kainan. Dito mo pa talaga napili? Kasi nung bata pa ako pangarap ko ring makakain dito sa Jollibee. Kaya ngayon tutuparin kong pangarap na yon. Matamis niya pa itong initian. Ang swerte ko naman pala. Kasi akong dahilan kung bakit natupad ang dalawa sa pangarap mo. Wika nito na matamang nakatingin sa kanya. Bigla naman siyang nailang sa tingin nito. Kaya ibinaling niya sa ibang bagay ang atensyon. Pero kinakabahan na talaga ako ah. Bakit naman? Bigla niya itong nilingon. Baka kasi mamaya niya nang sunod naman nating puntahan ay ang Kids Haven. Baka nung bata ka pa, pangarap mo ring makapaglaro doon. Loko ka. Naiinis na hinampas niya ito sa kamay pero tinawanan lang siya nito. Napairap siya. Mukhang pinagtitripan siya ng binata. May isa pa talaga akong pangarap eh.
Seryosong saan niya na nakapagpahinto ng pagtawa nito. "Tell me, what is it?" Tutuparin ko. Wika nito. Bigla naman siyang na-touch. Kunwari ay nag-iisip siya. Pagkaway dumukwang siya sa lamesa palapit rito. "Pangarap kong maging asawa ka." Seryosong wika niya habang magkalapit ang mga mukha nila. Pinigilan niyang sariling matawa nang makita ang gulat sa mukha nito. Pero saglit lang yon dahil mukhang ang binata naman ang nakaisip ng kapilyuhan. Mas inilapit ni Cedric ang mukha sa kanya dahilan para mapalunok siya. Lalo pa at saglit din itong sinulyapan ang labi niya. "Gusto mo rin bang malaman kung anong pangarap ko?" Pilyo itong umisi. Hindi naman yun pinansin ni Anastasia. Sa halip ay gusto niyang mapapikit ng maamoy ang mabango nitong hininga. "Pangarap kong pakasalan ka." Saan nito? Dahilan para pigilan niyang paghinga. Pero joke lang. Dagdag nito, bago humagalpak ng tawa. Napaingos naman siya at muling bumalik sa kinauupuan. "Baliw, sumakit sana ang tiyan mo." Kanina pa napapansin ni Cedric ang pananahimik ni Anastasia. Hindi niya naman ito magawang tanungin dahil baka may iniisip lang talaga ito. O baka naman namimiss na nito ang bahay na naiwan nito. "Namimiss mo na bang naiwan mong bahay?" Tanong niya na ikinalingon nito. Kasalukuyan na silang lula ng kanyang kotse pa uwi. Bakit mo naman naitanong?" "Kanina ko pa kasi napapansin na tahimik ka. You also look sad. May problema ka ba?" "Ha?" Pansin niyang bigla itong nailang. "Oo, wala naman. Namiss ko lang siguro yung bahay. Ang tagal ko na rin hindi nakakauwi ron eh." "Don't worry. Pinapayagan na kitang umuwi sa inyo." Nginitian niya ito. Talaga?" Hindi makapaniwalang tanong nito. Marahan naman siyang tumango. Pero hindi pa kayo nagkakaayos ni Rihanna?" Alanganing tanong nito. Hindi niya malaman kung totoo ba ang nakikita niyang lungkot sa mga mata nito. "Hayaan mo na. Tulad nga ng sinabi mo, kung mahal niya ako, babalik at babalik siya sa akin. Ginawa ko naman ang lahat. It's up to her kung babalik siya sa akin." Kibit-balikat niyang tugon. Hindi niya alam kung kailan nag-umpisa pero nagising na lang siya isang umaga na wala nang maramdamang pangungulila mula sa babae. Wala na rin siyang makapangdamdamin para dito. Hindi mo na ba siya mahal?" Takadong tanong nito. "We're here." Pag-iiba niya sa usapan. Hindi niya man masagot ang tanong nito pero alam niya na sa sarili ang sagot niya. Mahal pa naman niya si Rihanna pero hindi na katulad ng dati. Siguro, mahal niya lang ang babae bilang isang kaibigan at hindi niya alam kung kailan niya yun naramdaman. 2 days later, 2 araw nang nakakalipas mula nang bumalik si Anastasia sa kanyang bahay. Hindi niya mawari kung bakit nalulungkot siya. Diba dapat ay masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng kalayaan. Pero bakit kabaliktaran ang nararamdaman niya? Pabaling-baling siya sa higaan at hindi makatulog. Alam niya sa sariling namimiss niya ng binata at mas gusto niya na lang na kasama ito. Pero alam din niyang wala siyang magagawa. May ibang minamahal ang binata at hindi niya yun kayang tapatan. Dapat ay magpasalamat na lang siya dahil hindi nagalit sa kanyang binata at naging magkaibigan pa sila. Samantalang maging si Cedric ay hindi rin makatulog. Malalim ng gabi pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Paano nga ba siyang makakatulog kung sa bawat pagpikit niya ng mga mata ay ang imahe ni Anastasia ang nakikita niya? Hindi man kasi niya aminin. Alam niyang miss na miss niya ito at tila ay mababaliw na siya kapag hindi niya pa ito makita agad. Na hindi niya noon nararamdaman kay Rihanna. Oo nga at nagiinom siya noon pero hindi naman umabot sa puntong halos mabaliw na siya. At kay Anastasia niya lang talaga naramdaman ng matinding pangungulila. Kinabukasan, tanghali nang nakabangon si Cedric. Pinili niya na lang munang mag-off dahil hindi rin naman siya makakapag-focus sa trabaho. Sa ngayon ay wala siyang ibang gustong makita kung hindi si Anastasia. Nang ganap na siyang makababa ng hagdan, ay sumalubong sa kanyang 2 tao na inaasahan niya nang makikita niya. Napangisi pa siya nang makitang magkahawak kamay ang dalawa. "Bro," kaagad siyang nilapitan ni Andrew at nakipag-fist bump ito sa kanya na nakagawian na nilang gawin sa tuwing magkikita. "Cedi, I'm sorry." Kahit nagtataka
ay nagawa pa ring makisingit sa kanila ni Rihanna. Binalingan niya ng tingin ng dalaga at matamis itong initian. No worries. Nasabi na sa akin lahat ni Andrew ang totoong nangyari. Anya, pagkuway saglit na nilingon ng kaibigan. Ngayon, alam mo na kung saan ko to nakuha. Nagbibirong tanong ni Andrew sa dalaga habang hawak ang pasa sa mukha nito. Mahina namang napatawa si Cedric nang maalala ang araw na sinapak niya ito. Aaminin niyang sobra siyang nasaktan nang kausapin siya nito at sabihin ang totoong relasyon nito kay Rihanna. Kaagad na nagdilim ang paningin niya kaya nasapak niya ito. Sa daming tao, hindi niya aakalaing ang kaibigan niya na pinagkatiwalaan niya pa ang tatraydor sa kanya. Ang buong akala niya ay doon natitigil ang mundo niya. Pero nagkamali siya. Dahil ng gabing damayan siyang umiinom ni Anastasia, ay nakuha niya uling tumawa na hindi niya akalaing magagawa niya pa. At habang tumatagal ang mga araw na nakakasama niyang dalaga, ay hindi niya akalaing ganun niya kadaling malilimutan ang panluloko sa kanya nila Rihanna at Andrew. Kaagad na naghilom ang sugat sa puso niya at mabilis na nahulog sa dalaga. At para mapatunayang totoo na ang nararamdaman niya, ay pinabalik niya muna ito sa bahay nito. At ngayon, mukhang sigurado na siya. Mukhang deserve ko rin yan. Naiiyak namang wika ni Rihanna, dahilan para mapabalik siya sa realidad. Hindi. Kahit sinong babae hindi deserve ang masaktan, lalo na't nagmahal lang naman. Yeah, I admit, nasaktan ako sa ginawa ninyong dalawa. Pero ano bang magagawa ko kung nagmamahalan na kayo? Ayoko namang pilitin ka na mahalin ako pabalik. Mahabang litanya ni Cedric. I don't know what to say. Hindi ito ang inaasahan ko. Akala ko magagalit ka sa akin. Bubulyawan mo kami ni Andrew. At hindi na nagawa pang tapusin ni Rihanna ang sasabihin dahil nagunahan ng pumatak ang mga luha nito. Kaagad naman itong nilapitan ni Andrew at niyakap. Ako rin. Pero ganun talaga ang buhay. Mas piliin na lang nating umunaw at magpatawad kaysa magtanim ng galit. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Kibit-balikat na wika niya. At mukhang alam niya na kung anong dahilan ng lahat. Basta, ninong na lang ako ng baby niyo, ha? Natawa ang dalawa sa tinuran niya. Masaya naman niyang nilapitan ng mga ito at nakipag-group hug. Kasalukuyang naglalatag ng higaan si Anastasia nang makarinig siya ng magkakasunod na katok mula sa labas ng kanyang bahay. Sino kayang bibisita ng ganitong oras? Anya, at lumabas sa kanyang maliit na silid. Habang papalapit siya sa pinto, ay siyang papalakas naman ng katok mula sa pinto. Saglit lang naman, bubuksan na. Malakas na hiyaw niya. Pagkuway marahas na binuksan ng pinto. Handa na niyang upakan nang walang hiyang kumakatok nang makilala kung sino ito. Hi! Napakurap-kurap siya at kulang na lang ay sampalin ng sarili nang makita si Cedric sa harapan niya. Masaya itong nakangiti sa kanya. Kamusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Ikukulong mo na naman ba ako sa bahay mo? Tinaasan niya ito ng kilay. Pinili niya itong sungitan kahit ang totoo ay gustong-gusto niya itong yakapin dahil sobra niya itong namiss. Pero sino nga ba siya para gawin ng bagay na yon? Baka kapag niyakap niya ito ay bigla na lang siya nitong itulak. Marahan naman itong tumango, dahilan para mapairap siya. At bakit? Hindi ka pa rin ba binabalikan ni Rihanna hanggang ngayon? Humalukip-kip siya sa harapan nito. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka mahal nun. Kung mahal ka nun, mas pipiliin niyang paniwalaan at tanggapin ang mga pagkakamali mo. Ang daldal mo pa rin. Natatawang pinsil nitong ilong niya. Papasukin mo muna ako. Dagdag nito. Pero kaagad naman siyang nilagpasan at diretso sa loob ng maliit na salas. Hinabol naman niya ito ng tingin habang nakahalukip-kip pa rin. Ano nga kasing ginagawa mo rito? Mayahanapin lang ako rito na nawawala sa bahay namin. Seryoso siya nitong tinitignan. Hoy, wala akong kinukuha sa bahay mo ha. Hindi ako magnanakaw. Nakaarko ang kilay na singhal niya. Hindi niya maiwasang masaktan sa paratang nito. Umasa pa naman siya na namimiss din siya nito. Kaya ito nagpunta sa bahay niya. Yun pala'y pagbibintangan lang siya. Tunay ba? Humakbang ito palapit sa kanya habang seryoso pa rin ang mukha. Tumigil lang ito nang nasa harapan niya na. I doubt it. Ninakaw mo ang puso ko eh. That's why I'm here. Para ikulong ka na sa buhay ko. Habang buhay.
Mabilis na napalitan ang ekspresyon ng mukha nito. Ngayon ay puno na ng pagmamahal itong nakatingin sa kanya. Anong sinasabi mo? Napakamot naman ito sa batok. Actually, I really don't know where to start. But yeah, you really stole my heart. Naningkit ang mga mata niya. Wala naman akong naiintindihan. Mahal kita, Anastasia. Masyadong mabilis pero totoo ang sinasabi't nararamdaman ko. At hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman. Basta nagising na lang ako isang umaga na hinahanap-hanap na kita. Pilya siyang napangiti nang makitang tila nahihirapan itong magpaliwanag. Talaga? Nanunudyong tinignan niya ito. Paano mo nasabi? Bakit mo ako kailangan ba may dahilan kapag nagmahal? Hindi ba pwedeng basta ko nalang naramdaman na mahal kita? Mahal din kita. Natigilan ito at bakas ang matinding gulat. Pero hindi katulad kanina. Ngayon ay maliwalas na ang mukha nito. Dinaig pa ang nanalo sa loto. Anong sinabi mo? Wag na, baka himatayin ka pa eh. Parehas naman silang natawa sa tinuran niya. Tuluyan itong tinawid ang distansya nila at huli na para makaiwas pa siya dahil kaagad nitong sinakop ang labi niya. At sino ba siya para tutulan pa ang napakasarap nitong halik? Halik na puno ng pagmamahal? Halik na magpapatunay kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Wakas.